5,000 kilometers or 3 months na PMS. Strategy lang ba to ng kasa para kumita? Or ito talaga yung dapat na maintenance ng ating sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron lang akong nakitang isang topic, no? At tinatanong niya kung ito ba ay isang strategy lang para mas kumita yung kasa after nilang magbenta ng sasakyan, o dapat bang talagang ito yung sundin natin na PMS sa mga kotse natin ngayon? Well, sabi nila, yung oil naman natin, lalo na kung yung fully synthetic, that's good for 10,000 kilometers or more. Kaya nga daw niyan hanggang 15,000 kilometers. But unfortunately, dito daw kasi sa Pilipinas, medyo hirap o hindi maganda yung kondisyon ng mga sasakyan o yung way ng paggamit natin. Kasi daw sobrang traffic, then madalas na idle, masyadong mainit yung panahon, maalikabok, kaya hindi recommended na isagad natin yung oil natin. So kaya ang nangyayari o ang ginawa ng kasa, instead na dapat na every 10,000 kilometers sana yung maintenance or 6 months, ina-apply nila yung every 5,000 kilometers or every 3 months para mas magtagal yung sasakyan. Well, may mga manufacturer ngayon o may mga kasa ngayon, may mga brand na rin naman na hindi na rin ina-apply tong every 3 months or 5,000 kilometers. Ang sinasuggest na nila is every 10,000 kilometers or 6 months. Pero, ang kailangan mong gamiting oil ay fully synthetic. So, hindi sila nagbibigay ng mineral. Usually, yung mga kasa na nagpapa-change oil pa rin ng mineral, sila yung nagpapa-maintenance talaga ng every 5,000 kilometers or 3 months. So, ito idea lang sa mga bagong car owner dyan. May 3 klase kasi ng oil na ginagamit. Usually, yung mineral, ito yung tinatawag na ordinary oil din, na mas mura. Pero that's good for 5,000 kilometers lang or 3 months. Now, yung pinakamahal na oil, na yung nga daw yung pinakamaganda, that's good for 10,000 kilometers or 6 months. Actually, ito lang to kumbaga, para sa akin kaya ganun din yung gustong PMS ng kasa. Yung bakit ganun lang kaikli yung mga kilometers tsaka yung months. Kasi under warranty yan. So ayaw rin naman nilang masira yung sasakyan nila na ibinenta. Kasi pag nasira yun, malulugi rin sila. Kasi magpapalit sila ng parts Aside dun sa pwedeng makot na hindi reliable yung kotse nila. Or pwedeng magkaroon ng problema, which is hindi rin maganda sa imahe ng brand. Kaya inaano talaga nila na yung PMS mas mas frequent. Although magaling okay din naman yun kasi kumbaga constant na na-check yung sasakyan at yun meron ding mga manufacturer ngayon na nagbibigay na rin ng ng mga pre-labor. Yan. Usually yung pre-labor lang. So yung cost ng oil, ng filter at kung ano man yung iba pang ilalagay babayaran mo. So halimbawa, pwedeng yung labor sa isang PMS is 1,000. In 20,000 kilometers, sabihin natin 4 na beses yun na interval. So libre lahat. Yan, libre yung labor. Pero hindi yung oil, hindi yung filter, at kung ano man yung mga gagamitin pa. Labor lang yung libre. Usually ganun naman yung standard.
Although ngayon yung mga as far as I know, may mga sasakyan ngayon na o may mga brand din na every year na lang daw ang PMS or every 10,000 kilometers. Siguro kasi nga nag-i-improve na talaga yung mga engine, yan. Kasi actually nauso yung mga 3 months na yan or 5,000 kilometers dun sa mga old car pa. And ngayon kasi dahil nga maganda na yung technology ng mga kotse ngayon, so tumatagal yung mga oil na ngayon, mas tumatagal. Yan. So ganun lang yung idea, no? Para sa akin, on my personal opinion, syempre, magandang advantage din na frequent na chine-check yung sasakyan. Ang downside lang is laging gastos. Yun lang yung pinaka-downside. So, may pros and cons, ano? So, doon sa tanong na itong idea na to ay para mas kumita yung kasa, well, may part yun doon. Siguro 50-50 tayo doon. Pero para sa akin kasi iniisip din talaga nila yung image ng brand nila. So, gusto nila maging sobrang reliable ng kotse nila, sobrang tibay, kasi nga, mas early nilang chine-change oil. Kasi yung halimbawa, ito sige, sabihin natin outside kasa na kayo, tapos magpapa-PMS kayo. Yung 5,000 kilometers na yun, ay advice wag nyong isagad doon. Kung maaari nga, 4,000 kilometers, palitan nyo na. Kung fully synthetic naman yung ilalagay sa inyo, kung 10,000 kilometers yung advice, sana mga 8,000 palitan nyo na rin. Para sa ikatatagal din naman ng makina yun. Kasi ang senaryo kasi sa Pilipinas na nagiging problema talaga is yung yung laging babad sa traffic. Yan. Kasi yung mga sasakyan kasi natin wala naman siyang time of use eh. Sa mga heavy equipment kasi time of use. Tayo, naka-base lang tayo dun sa kilometers. So, dahil naka-base tayo dun sa kilometers, so, dun lang tayo magbabase. Pero, ganito yung idea rin. Like, for example, may sasakyan ako. Yung more on highway driving ko, pwedeng yung 5,000 kilometers, 100 hours ko lang ginamit. Pero, yung mga sasakyan na on city driving, yung 5,000 kilometers, 200 hours yung kinonsume. So, in terms dun sa movement ng mga component, mas lamang, syempre, yung mas matagal na ginamit, yung 200 hours use. So, mas gamit na gamit yung oil nun. So, on the idea, ito yung ko dyan, mas maging mahigpit tayo sa kilometers kesa dun sa months. So, doon naman sa 3 months, actually, sa kasa, pwede nyo extend yan, makiusap lang kayo. Kung hindi nyo talaga ma-accumulate yung 5,000 kilometers, pwede nyo namang i-extend yan ng 1 buwan. Kahit doon sa 6 months, pwede nyo pang i-extend yan up to 7 months. Proper negotiation lang yan. So, ganun lang naman yung tip ko sa inyo, no? Para hindi naman din masyadong magastos. Ang advice ko lang, wag nyo din naman sasagarin masyado yung kilometers. Yan lang yung pinaka Kumbaga, higpitan lang ninyo yung kilometers kesa doon sa months. Then yun, maganda talaga na regular na nagpapa-PMS kayo for your safety rin naman talaga yan. At syempre, mas mataas yung resale value ng mga sasakyan na talagang na-change oil ng maayos. Aside dun sa mas maganda rin yung kanyang performance, mas matipid, 'di ba? Tapos mas maganda yung power niya and maho-hold mo talaga in a long period of time. So yun mga paps, no? So para sa akin hindi naman siya totally marketing strategy. That's part of para mas maging reliable yung kotse talaga. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.